dasal talaga namin naway hindi na ito patulan, lalo na yung mga mas vulnerable, yung mga nasa laylayan na tinatawag. Pangalawa siguro yung aktibong paglahok ng ating mga kabataan. Kanina naitanong mo at sa aking sa Pantaha ay at least 20 million ang ating mga young voters na maglalahok na yung 2025 election. Kailan ba lahat ng butante? Well, aabot siguro ng mga about 68-69 million ang ating kabuuan. Hindi lang 20 million yun, kung 60+% sabi na yun. Well, kaya nga, sinabi ko nga, kailangan kong termino ay at least 20. So at least 20 million man lang sana ang lumahok aktibo sa Kasi baka ating. hindi bumoto. Kasi baka hindi bumoto, baka hindi mag-participate, at baka sa walang bahala. So palagi rin namin, parte ng aming voters education campaign, yung aktibong paglahok ng ating mga kabataan. Kasi dito nakasalalay sa kanila yung kanilang kinabukasan, yung mga uupong mga 3 hanggang 6 na taon na termino sa lokal at national positions. At dito, malaking bahagi dito makaka-apekto sa kanilang kalagayan at sa buhay. Kasama ka Anong doon. kinatatakot? Number one pa rin is misinformation sa disinformation. Talagang natatakot sa makina. Wala may nagsasabi na gano'n, okay ba kayo sa makina o may problema kayo? This is the first time that we're going to use the machines nung Miro. Yeah, No? ibang masapin pa yun. We were able to see yung demonstration ng Comelec sa machine. Okay naman. Satisfied ba kayo? Kasi wala kami idea kayong nandun. Kayong sa inyong unang pinakita. Sabi ko nga kay Chairman, dalhin niya dito para masubukan natin. Kayo unang nakawit, okay ba? Well, so far okay. Na-address naman yung mga fundamental na hinihingi before. Pero syempre, it remains to be tested. Unfortunately, may test lang siya sa mismong election, di ba? Is it parang malayo ba siya sa nakagawian natin? Oh, actually similar. Ito, anong alaman Similar, niya? pero there were a lot of San improvements. Francisco. Mas Yan. nakikita mo San yung ibinoto Francisco. mo. Kakating Pero lang sabi pa rin yan, niya na marami pa rin hindi na-address sa current system. So confident ka ba o Tumaas naman yung confidence kahit Oh. paano. Okay. Pero balikan ko lang yun, yung saying about disinformation. I think nakakatakot siya kasi bini-weaponize talaga siya ngayon para pangloko sa mga kabataan, lalo sa mga Gen Zs na unang sabak sa pagboto. sino may gawa? Sino gumagawa? I could dare say that it is also funded for by those who want to be part of who wants to win. Siyempre, yun talaga yung nila. They would do all the lengths para mahalal. Kaya nga, babalik tayo. Tulad din. Mahina na lang Tapos si Amil bigla ng pangalan. Loko lang Yun lang, kaya kung critical dapat sa mga kabataan, mga ipinip sa tinhaay sa kanila. Sige, ikaw attorney, anong kinangangambahan mo? Anong kinakakaba mo? Siguro yung sa ngayon misinformation, disinformation. Dahil sa AI, yun yung Allowed na diba? Sabi ni Chairman, allowed yung use na yun. yung punto ko doon is how can people, kasi parang Yung ibebenta natin ng malapit yung kay Google. disinformation na AI generated kasi if before yung karanasan natin was that people really had a difficulty distinguishing between disinformation and real information, how much more now na you can actually create something na mukhang talagang sinabi niya yun, no? Tapos hindi naman pala. So yun yung I guess malaking challenge na sa election ngayon. Sige. Fred, pag part 2 tayo nito nakakatawa naman yung discussion Parang natin. ito yata eh. Parang hindi naman sa boring. Ang worry ko, maging boring naman yung discussion. Pero wala, 8 minutes na tapos na tayo. As the election draws near, ulitin natin ito yung ganitong panel. Anyway, basahin natin yung comment. Marami nakanunod sa. Sabi ni Reynaldo, hindi pa pwedeng magkaroon ng debate para sa mga tatakbong senatorial polls, etc. What do you think of that? Isa lang yung tatanungin ko sa inyo. Once you answer, just raise your hand. Kasi otherwise, maubusan tayo ng oras. Who's going to sponsor? Usually, nag-sponsor yung mga watchdog, PPCRB ba or Number is going to sponsor? You think dapat may debate o walang debate? Yeah. Ang presidente natin nanalo, hindi mo lang umattend sa debate. The vice president, hindi totoo. That is factual. Factual naman yun eh. Di ba? Hindi umattend sa debate, pero nanalo. What do you think? So, importante yung debate para makilala lang yung tao, no? Initial, no? Pero it doesn't necessarily mean na magaling sa magsalita, magaling sa sumagot sa mga katanungan.
magaling siyang leader. No? Pero isa na yun sa mga filters na magagamit ng ating mga botante. And we encourage even our local chapters to sponsor and conduct local debate, no, sa local candidates rather than the national alone. Kasi napapagtuunan natin ang pansin yun. Best build. Ito sagot kay Nerissa. Sabi ni Nerissa, bakit po para mas madaling mag-magic sa automation? That's why I ask about the machines. Kesa sa mano-manong Parang botohan kailan at lang, ano na yun, Si Daya din Oh. sa mano-mano, ha? What do you think, Doc? Sa katotohanan talaga, pagka marami tayong mga human interventions katulad ng manual, mas maraming pwedeng Daya. kadayaan dyan. Kumpara doon sa automated tayo ngayon, meron pa rin, kaya nga ito'y binabantayan, ito'y talaga sinusundan namin sa lahat ng mga proseso. At sisigurado naman namin na Parang eto sabot na ang yung aming mga binibenta. kaya, tutunghayan namin lahat ng mga aspeto o yugto ng ating halalan para sa gayon, mas maging credible yung magiging resulta ng ating halalan. Sabi ni John Les, for your attorney, mas malaking factor po ba ang fake news na na-influence ng voters? Or likas din po talaga sa botante na bumoboto without any background check? Yung bahay ni Kuya. Hindi ko alam John yung mo yan. eksaktong sagot, no. May mga, kasi I would say na ang laki epekto rin talaga ng fake news. Kasi ang laki ng penetration din talaga ng social media sa mga Pilipino, no. Ngayon, pwede mo kasi iduktong yung disinformation dun sa botante na hindi naghahanap ng background check, eh. Kasi kung may makita ka, dapat kung ikaw responsable kang botante, dapat natural sa'yo, I mean, access to information is there, no? It's not as if people don't have access to information. So actually check na, teka, totoo ba to? Maghanap ka ng tatlong sources na credible, no? So kinain pa talaga niya to o hindi. Pag fake news yan. Makikita mo naman eventually. Yung tanong doon, ilan ang gumagawa niyan? Baka na tinatamad din yung botante to do that? Yun yung isang malaking problema na dapat matutunan din ng isang botante Pilipino, no? Na yung